Yeah. These guys are waiting. Yeah. Napuno na yung campground. Nang dumating kami rito, empty talaga siya. Ngayon napupuno na. Ayan oh. May mga tao na. Cookie might bark. Where's your bathroom? On the other side? This right Oh. Ito pala yung bathroom. Mukhang bagong-bagong renovate siya. Right, Mushi? It looks like it's just got renovated. This year, maybe. Yeah. At nakauwi na kami. Yay! Ito pala yung mga pinamili namin. Nagdadatingan na yung mga tao kasi ano na, Huwebes ng gabi. Pagtungtong ng Biyernes, lalo pang dadami. Nagkakaroon na kami ng mga kapitbahay. Dito sa gilid namin, wala pa. Nakalimutan ko palang ipakita sa inyo kasi gabi na kami dumating kahapon. Ay, saglit lang. Yes, I know. I've been looking for this. Yeah. I was looking in Japan. Yeah. I was looking for this in Japan and Canada. Now I found it in the States. I know. That's why I called you. No, it was funny because I was looking at the photo. Like, oh my god, that's the one I'm looking for. Oh, yeah. Nakabinili niya yan sa Hobby Lobby. Nung dumating kami kagabi dito, gabing-gabi na talaga. So, etong hanggang yan, hanggang sa dulo, area pa namin siya. Gubat na gubat talaga tong campground na to. Pang ilan na ba to? Pang 6 na ba to? 6 time na yata naming nag-camping sa US. First time naming nakakita ng campground sa US na ang area talaga ay sobrang gubat na gubat. Kaya, tignan nyo ang tanda na ng mga puno, oh. Oh. Sobrang tahimik. Ito pala, katabi ko yung fire pit. Gusto ko yung fire pit dito sa States kasi mataas siya. Hindi tulad sa Canada, mababa. Hindi ka ano sa Tagalog, matalampi, ayan, para siyang well. Sa Tagalog, matingkad. Yung madapa ka, yan, hindi ka madadapa dyan, mataas. Gusto ko yung ganyan, mataas. Si Mushi, hindi pa siya naggagawa ng hammock niya. Ang ano lang, kapag ka nandito ka talaga sa gubat, masyadong malamok. Sobrang grabing malamok. So, kahapon pala, kagabi, uy, may mushroom! Sabihin ko sa mga bata, may mushroom dito. Ang ano lang kasi, malamok. Ayan pala ang setup namin. Ayan. Kitang-kita nyo si Cookie. At saka pagka nasa forest na forest ka talaga, walang halos na talagang araw na, di ba, nakita nyo doon. Parang madilim na agad. Pasok na tayo sa loob. Tulungan ko si Mushi, yung mga napamili namin. I-haul ko mamaya sa inyo. Hello, Cookie! Hello, Cookie! At i-haul ko na ang mga napamili namin. So, eto ang mga napamili. Nagpunta kami ng Dollar Tree. Ang mga binili ay etong donut earbuds para sa, merong headset si Lance, pero para yun sa school, para sa tablet niya. At bago kami umuwi, ay dumaan kami sa Dunkin' Donut. Yay! You can create custom box and scratch by clicking my box. Lance, can you use this, please? At mag-unbox na si Lance. Unboxing ng donut earbuds. Yay! At meron ng earbuds si Lance.
Nabili namin sa $1.25. Here, hon. Si Lance pala, gusto ko siyang bilan ng bagong tablet. Kasi etong tablet niya may crack na. At sa $1.25 pa rin, wala na kasing paper towel. Etong paper towel. Pagkatapos, ano to? I look put him in. Here, hon. Just like, there, put it, oh. Buti na lang sinabi sa akin ni Moshi na nakapost pala. Bumili rin si Moshi nito. Actually, slime to. Gunk getter. Sa mga nagdatanggal siya ng mga dumi-dumi. You want it? Tapos, yes, may plastic tayo dahil sa Canada. Hindi na wala ng plastic sa mga nanonood po na taga United States at ibang bansa sa Canada ay bawal na ang plastic. Bumili ako nitong garbage bag at nakita ko tong Suave detangling cream. Ang ingredients niya ay coconut, chamomile at shea butter. So detangler cream siya. Gagamitin ko siya kay Cookie. Kasi Mushi, I'm gonna use this for Cookie. It says detangler cream Oh, yeah. for babies. But I'm gonna use it for Cookie. It's our baby. Yes, si Cookie ay ang baby. So, ma-share ko lang po sa mga taga-ibang bansa dito sa Canada ay wala ng plastic. Kaya, iuwi ko to sa Canada. Tapos, eto, sa $1.25 din to. Alam niyo ba, gustong, yung noodles nito mismo, yung noodles nito ang masarap. Chewy. Napakasarap niya. Tapos, bumili pala kami ng dalawang noodles. Ilan ba sa pack nito? May 5 sa isang pack. Kung kayo taga-States, sa $1.03 sa Canada, hindi to available. Ewan ko lang sa ibang part ng Canada, pero sa amin, hindi to available. Kung nasa States kayo at nakita nyo to, itry nyo, masarap. Tapos lagyan nyo ng mga gulay, ng mga ganon, lalong mas pinasarap. So, lahat yan, parang yan lang yan. Ay, wait. Nahulog yung resibo. Lahat yan ay nagkakahalaga ng $26. So, sunod naman na i-haul natin ay Old Navy. So, ang istorya, first time kong bumili ng damit dito sa States. Lagi yung mga anak ko ang binibilang ko. Ang story kasi, nang nagpunta kami dito, hindi ako nakapagbaon ng short. Tapos, wala rin naman kasi akong masyadong maraming damit. Hindi ko kasi gusto nagsha-shopping ng damit. Sa akin, kung maayos naman yung damit ko, tama na yun. So, eto, shorts, at eto, sweater. Siya ay nagkakahalaga ng Pay for something. $40.22. What? Yeah, $40.22. Next. Oh, this is from Hobby Lobby. Tax. Because of the tax. Ito naman ay mula sa Hobby Lobby. So what is this supposed to be? It's a silicone mat. Oh, para sa work. May workshop pala si Mushi nasa basement namin. So ito ay silicone mat. Para nga naman hindi gagalaw yung mga tinatrabaho mo. Ito si Lincoln. $2.79. He says it feels like orbit hair. It does, yeah. But no one knows. The only person that knows dies soon afterwards. Ang sarap. Sabi ni Lincoln, feeling polar bear daw to. Para siyang polar bear. Ang sarap niyang ang sarap, nakakakalmado siya. Gagamitin niya yan sa arts and craft niya. At tuwang-tuwa naman si Lance at nakakuha na siya ng loom. So, nakatutuwa ako at nag-stop kami sa Hobby Lobby. Actually, sa plaza na pinuntahan namin kung nasaan yung Target, napakalaki ng plaza. Tapos nakita ko yung Hobby Lobby. Sabi ko, wala kasing Hobby Lobby. There's no Hobby Lobby in Canada, right? Sabi ko, mag-stop kami sa may Hobby Lobby. Tapos eto rin kay Lance, magkano naman to? $12.99. Loom Sparkling.
At lahat ay meron pa yung ano ni Mushi, yung pinakita niya kanina. Lahat ay nagkakahalaga ng $72 at 96 cents. Yan yung mga resibo. Ilagay ko dito. Ibalik ko siya. At ano pa? Target! At sa Target, yung ibang binili ay nasa freezer na. Yung si Kuko yung nagkaroon ng ice cream. Tapos, ice cream na pang aso. Etong, is this for Jennifer? It's for Jagger. Para to sa sister-in-law ko, Oreo Thins. Hindi kasi siya sa available sa... Tiramisu. This one is tiramisu. No, the Oreo. Oreo tiramisu. Para to sa sister-in-law We ko. don't have that in Canada. Wala kasi nito sa Canada. So, nagpabili siya. Alam niya tong mga to kasi nagpupunta siya sa States. Nagpalabit siya. Yan. Hindi ko alam kung nasaan yung resibo nito. Tapos, ano pa ba? I think that's it. Well, where's his loot? You got a loot kit? Oh, I will, it's for his vlog. Oh, yeah. Tapos yung loom kit ni Lance sa Target. So, tignan natin. So, ito yung Hobby Lobby na nagkakahalaga ng where is it? $72.86. So, may idea kayo kapag ka nagpunta kayo ng Hobby Lobby, mapapagastos kayo at maaring ganyan ang magastos nyo. Pero, hindi naman kasi yan isang araw, isang upuan lang, di ba? Tulad ng loom. Ditong mga loom, pang matagalan siya. Pakita ko sa inyo. Lance, where's your long loom? Is in the car? Ha? It's What? it's You're used. fine. It's you're using it as a stand. No, the long loom. The thing that you're knitting. Oh, it's under that red bag. That's what I saw. Oh, here. So, itong tulad na kahit nasa sinasabihin mo na $72 ang nagastos, hindi siya isang upuan lang na mawawala. Tulad nito, yung etong nininit ni Loom, ay nininit ni Loom, nilulum nininit ni Lance, di ba? Ayan, oh. Tapos nilalagyan niya ng stuffing sa loob. Ito yung pang-knit niya. So, ganito na siya kahaba. Yan. Yan yung mga kailangan niyang mga bagay. So, hindi siya tulad ng noodles, di ba? Hindi naman isang upuan lang. Makakain namin yan agad. Tapos, eto, di ba? Kumbaga, pang matagalan. Yung damit ko, hindi naman isang gamitan lang yan, di ba? Kaya kahit gano'n ang nagastos, reasonable siya at okay lang. Ay, eto pala yung ibang binili. Ay, ito, paborito. Hindi to available. Hindi ko alam sa ibang parts ng Canada. So, eto, hindi ko to nakikita sa grocery store namin. Last time na nagpunta kami dito sa US, bumili ako nito kasi favorite talaga siyang ibaon ng mga anak ko sa school. So, 2 pack ang binili. Hindi ko alam kung nasaan yung receipt ng Target. Basta yan. At ayan lang ang haul for today. Yung mga kahapon na binili namin, i-haul ko na lang siguro siya next time kasi kailangan kong magligpit. Early the next morning.
Ang destination natin ngayon ay McDonald's kasi nagre-request si Lance ng McDonald's. Ang sabi naman ni Lincoln, is there Tim Hortons here? Gusto niya kasi yung farmer's breakfast wrap ng McDonald's, ay ng Tim Hortons. At si Lance naman, ang gaganda ng mga tanawin. At si Lance naman, ang gusto ni Lance ay yung croissant sandwich ng Tim Hortons. So, ililipat ko yung tanawin habang ayan pala yung ginagawa ni Lance, loom. Ayan, naglo-loom siya. Lance, show how long your loom now, please. Ta-da! This is when my hand is above the roof, so it's pretty tall already. Yeah. Ikukwento ko lang, nung umalis pala kami ng bahay maagang maaga, 6:30 pa lang ay umalis na kami. Pero yung 6:30 na yun ay madilim. Madilim talaga. Wala siyang, hindi pa parang bukang liwayway yata sa Tagalog. Hindi pa nagbubukang liwayway. Talagang madilim pa. Akala mo gabi pa lang siya. Pagkatapos, ang ginawa kasi namin, gabi pa lang, nakapack na talaga lahat ng mga dadalhin namin. Nag-ready na kami ni Mushi. Hindi ako nagbaon ng grocery. Super light lang ang dinala namin. Yung mga damit namin, sapatos, ganon, sweater, ganon, yung mga tsinelas, raincoat. Lahat, nagkasya siya lahat sa duffel bag. Yun lang ang dinala namin. Hindi kami nagdala ng grocery kasi nga magkukross kami ng border. Tapos, sabi ko kay Mushi nung kinagabihan na yon na hindi ako magpe-prepare ng breakfast. Magpunta na lang tayo sa tawag dito sa Tim Hortons sa drive-thru para mabilis talaga kasi nga ang layo is napakalayo ng pabiyahihin namin, di ba? Pagkatapos nung papunta na kami sa drive-thru, may parang sobrang, alam mo yung pag sobrang dilim, sobrang maliit na liwanag lang, makaka-catch siya ng attention mo. May sobrang liwanag, tapos napakalakas, boom! Sabog talaga siya. Akala ko kidlat. Pagsabog niya, lahat namatay yung ilaw sa poste, namatay yung ilaw sa Tim Hortons, sumabog yung transformer. Buti na lang walang tao sa likod namin sa drive-thru kasi ang haba na ng pila, parang may 4-5 kotse na sa unahan namin, tapos wala naman tao sa likod namin, kaya nasa dulo kami, kaya nag-back out kami. Yun, nag-drive na lang kami ng nag-drive. Na sumabog yun ang chika, sumabog yung transformer ng mga oras na yun. So, nung umalis na kami, may malapit na McDonald's, dun kami nag-drive, nagkailaw na. Sabi ng lalaki sa drive-thru, saglit lang, nagre-reboot lahat. Sabi ng asawa ko, mga ilang minuto. Sabi niya, 1 minute. Wala pang 1 minute, kinuha niya na yung order namin. Pagkatapos, pagdating namin dun sa yung payment na window, sabi ng manager, hindi pa nag-on lahat. Sabi ni Mushi, no thank you, it's okay, we'll just drive away. Kahit nabigay na namin yung order namin. Kasi tumatakbo yung oras eh. So, umalis talaga kami ng mga oras na yun na wala kaming kinain. Hindi ko na maalala kung gaano katagal bago kami. Nakakain na kami nung kasama na namin yung RV. So, when we're leaving Canada, the transformer exploded. And where did we eat? In the United States? No, we got the trailer and we stopped on the side of the highway. Oh, sa highway. Yun, tama, nag-stop pala kami sa highway. 'Di ba? Kapag nagda-drive ka yung sa may highway, maraming stop kasi yung mga truck, 'di ba? Yung mga ganon. Doon kami. At eto na tayo sa McDonald's. Papasok sila sa loob, kami ni Cookie, dito lang kami. Hey, Mushi. Anything else? Just 2 more sausage, egg, and cheese McGriddles on their own. And sausage, egg, biscuit sandwich, please, 2 on its own. Thank you. It should be It good. is 2148 then, first window. Thank you. You're welcome. What's your breakfast? A sandwich. Nakalibre si Cookie. Tawag dito ay Pop Cup. They don't offer this in Canada, right? No.
So, dito nag-o-offer sila ng pop cup. Nakita nila si Cookie. Si Cookie kasi laging nandiyan dyan kay Mushi. Mushi, hold it please. I'm gonna put some dog food. At ayan ang pop cup ni Cookie. Wow. Ang daming buto ni Cookie. Nagpunta kasi siya sa damuhan. Ang tawag dyan ay pop cup. Ang bait naman ng mga tao sa States. Wow, gusto ni Cookie. Si Cookie walang ka-effort. Nagkakaroon ng libreng pagkain. See? Oh, she's just eating the cream. I put some sprinkle on Cookie's food. Look. Wow. Yummy. Ang sarap naman yarn. Libre yarn. Walang ka-effort. Nagkakaroon ng libreng pagkain. Tapos, naka-order na kami, no? Ang sabi ko kay Mushi, bigyan mo ko ng extra McGriddle. Tapos, sinabi niya sa babae, sabi ng cashier, sabi niya, because you guys are so awesome, I'll give it for free today. Wow. So, nagkaroon kami ng free. Ang sarap naman simula ng araw na parang sunod-sunod ang swerte. Salamat sa Diyos. Anyways, yun lang yung gumising ka sa araw na to. Ibig sabihin, panibagong pag-asa na, di ba? Swerte at biyaya. Gumising ka, ibig sabihin, kaya mong mabago ang iyong araw. At ano ang ginagawa ng kambal? Tignan nyo. Nagbubulungan sila. Meron silang pinaplano. Yan, pagising natin. Nagising tayo. Salamat sa Diyos. Ibig sabihin, panibagong araw, panibagong pag-asa. At totoo yun. Kasi nung nagbubuntis ako sa kambal ko, ay sobrang grabing hirap. Panibagong araw siya, panibagong araw. Andyan pa yung nag 50-50 ako. Diba? Bawat gising mo, panibagong araw. Literal na panibagong araw talaga siya. At sa bawat panibagong araw ay may panibagong pag-asa. Diba? Yung mga hirap kong pinagdaanan nung nagbubuntis ako, hanggang sa naipanganak ko si Lance tsaka si Lincoln, hanggang hindi ako makapaniwala, eto malaki na sila at merong additional na biyaya sa family, ito si Cookie. So tandaan natin, panibagong araw ay panibagong pag-asa, hatid ng Panginoon. Sarap yarn. Oh, tignan mo, sarap na sarap yarn. Kakaubos lang ni Cookie. Grabe, naubos na Cookie. Ito na pala yung order namin. Ang sarap sa pakiramdam kapag ka yung... What's hash brown? Oh, they got it for free? No, it's part. I got it with the combo. You Okay. want the whole thing? Ang sarap sa pakiramdam kapag ka yung mga Alright, split it employee between ay you, okay? ngumingiti. Napansin ko dito ang mga employee dito. Talagang ngiting-ngiti sila. Iba yung You get culture about nila. halfway. And you just Iba yung fold it. culture nila sa Like that. pagsiserve. Ang babait ng mga employee, kahit saan ka magpunta, kahit sa Dollar Tree, ang ngiti nila para, genuine. Yun yung tamang salita. Talagang genuine yung ngiti nila. Kaya ang sarap sa pakiramdam na, alam mo yun, kahit wala ka sa hotel, kahit nasa Dollar Tree ka lang magpunta, McDonald's, kahit hindi 5-star hotel, sobrang genuine yung ngiti ng mga tao. Yung pagsiserve talaga nila ay nasa puso. Biyaya din yun, kasi nakakaapekto ang saya ng ibang tao. At eto na. Pwedeng landingan ng... Pwede yung buhok nila tsaka ni Lincoln, pwedeng landingan ng ibon. Tara na, Cookie! So, kapag nagtuloy-tuloy mag-drive, may Dollar Tree dito, Bushi. There's a Dollar Tree in Where you here. Not right now. The biscuit. Tim Hortons. Taco Bell. Gusto ko nagpupunta sa Dollar Tree sa States kasi ang daming nilang product na hindi available sa Canada. May mga frozen goodies pa sila. Wow, Pizza Hut. That looks like a Pizza Hut. So, eto yung tinitingnan namin yung area na kapag tinuloy-tuloy, anong makikita mo. Can I have the biscuit now? Yeah, sure. I'll just take a video of It's this not a biscuit. one. It's a McGriddle. Ang sabi ay Michigan Avenue. At ito ang price ng gas. Ito pala yung aking McGriddle. So, bilang Canadian, ang wish ko ay sana may maple syrup ako dito sa tabi.
Kapag nasa Canada ka talaga, hindi ka mawawala ng totoong maple syrup sa table mo. Kami kaya hindi rin kami nawawala ng maple syrup kasi sa Boy Scouts, laging nagpupunta once a year sa maple syrup farm yung mga bata. Sa mismong pagawaan ng maple syrup. So, masarap sana to kung may maple syrup. Pero okay lang.